Ma'am, ngayong na-elect si Senator Bam Aquino at Senator Kiko Pangilinan, ano ang inaasahan natin sa 20th Congress? Bukod sa dalawa, may madadagdag pa kaya sa opposition, sa minority bloc sa 20th Congress? Kung may madadagdag sa kasalukuyang minority bloc, edi baka pwede na kaming mag-vie para sa minority bloc sa 20th Congress din. Pero magiging interesante talaga ang pag-organisa ng Senado. Bukod po sa amin, ni na Senator Kiko at Senator Bam, baka may iba pang mga colleagues dito sa Senado na mag-vie, hindi lamang syempre para sa Senate President, pero pati para sa minority bloc. Kung ano man yung maging final organization dito sa Senado, basta ang importante sa akin ay may manatiling isang pole, isang poste, isang center of gravity na patuloy na mag-check and balance, patuloy na mag-fiscalize. Whether yan po ay yung minority sa 20th Congress o isang independent bloc. At yun po yung mga pinag-uusapan namin ni na Senator Kiko at Senator Bam mula nung nakaraang taon. And work in progress pa rin po yun kung ano yung magiging decision po namin and final shape namin dito sa Senado. Ma'am, yung Duterte Bloc, kini-claim din nila na opposition sila. So, ano po yun? Magkakakaya ng dalawang klase ng opposition sa Senate? Magandang tanong yun. Kung sinasabi nilang opposition sila, senyales na naghahanda silang mag-vie para maging minority bloc or minority dito sa Senado. Kung makukuha nila yung label ng minority, may option pa rin po ako or kami kung magdesisyon po kami na isang independent bloc na magpapatuloy talaga sa pag-check and balance, magpapatuloy sa pag-fiscalize, at pati sa labas ng Senado, magpapatuloy sa pagbubuo ng oposisyon. Pareho sa Duterte at kina Presidente. So malabo magsama itong genuine opposition at saka itong Duterte Bloc na nag-claim na opposition na rin po sila? Well, wala po akong planong sumali sa isang Duterte bloc. Pwede pong lahat kaming mga colleagues dito sa Senado ay patuloy na makipagtulungan sa mga usapin ng common advocacies. Ito man ay proteksyon sa kababaihan, ito man po yung iba pang binanggit kong priority legislative agenda pa rin sa huling 2 linggo ng sesyong 19th Congress, pati sa mga public services at utilities tulad ng tubig at saka kuryente at yung pagsugpo sa POGOs. Pero sa mga usaping politikal at mga susunod na elektoral, tingin ko importante panatilihin at lalong palawakin, lalong palakasin yung pole na oposisyon. Sa Senate Presidency, meron ka bang balita, ma'am? May mga nag-a-aspire na ba na nakikipag-communicate sa inyo para kuhanin ng suporta? Wala pa naman po. Well, yung mga nababalitaan ko ay pareho sa mga nababalitaan ninyo at ibinabalita rin ninyo sa amin at sa ating lahat. And of course, that will be a matter for the majority to decide. Okay, RG. Ma'am, would you be interested in the minority leadership? Ikaw mismo yung mag-minority leader. Of course, yun naman yung pangarap ng alinmang minority of an outgoing Congress, lalo na kung nakapagpanalo ng mga dagdag na kaalyadong senador, halimbawa, ay magbuo pa rin ng minority sa susunod na Kongreso. But as in everything sa pag-organize ng Senate, it's a matter of numbers. So kung, itutukoy ng majority yung Senate President, posible na yung ibang bloke na may susunod na pinakamalaking bilang ng miyembro ay i-claim nila yung minority. Kahit ganun ang mangyari, may plan B pa rin naman ako, which is the independent bloc. Ma'am, you're totally ruling out joining the majority. Para sa akin, sapat na yung nakaraang 9 na taon. Marami-rami ang napagtulungan sa mga miyembro ng majority. Depende sa mga advocacies.
maraming happy bills na itinawag, maraming investigasyon din, maraming budget interventions. Pero para sa akin, para maging consistent sa nakaraang 9 na taon at lalong maging consistent sa mga susunod na taon hanggang 2028, 2034, 2040, importanteng manatiling consistent na hindi sumali sa majority, lalo na kung hindi naman ako kaalyado ng administrasyon, at mag-provide ng alternative pole or center of gravity para sa mga opposition and in the other independent forces, pati sa labas ng Senado. Ma'am, yesterday the President said na ayaw niya na ng kaaway, gusto niya ng unity. Again, we heard that word again. Kayo, ano ang posisyon niyo dyan? Oh well, who can argue with unity, no? Unity with a lowercase u. Lahat ng di lang Pilipino, lahat ng tao mas gustong nagkakaisa tayo lagi sa lahat ng espasyo. Of course, politics is a very competitive arena. So, ideally may principled unities, pero sa panahon ngayon na napaka-diverse talaga ng mga boses nating mga Pilipino at talagang palagay ko naghihingi ng representation at nagpakita ng lakas yung mga puwersang iyon nitong nakaraang eleksyon, that it's important para sa amin na nagtatrabaho sa loob ng political institutions to provide that pole or that center of gravity and that leadership para mag-contest sa mga nangungunang paksyon sa ngayon. Pero ma'am, yung willingness niya to reconcile with Duterte's, hanggang sa anong level ba dapat yun? Good luck po sa kanila kung papaano nila magagawa yun. Of course, the level, it's up to them to determine. Ako, mas nakatutok ako sa pag-isahin namin, hamigin, i-consolidate namin lahat ng mga puwersang sumuporta sa Akbayan, sa Kikobam, pati sa ML, party list, and take that ball and run with it forward. Nabanggit nyo kasi pa ulit-ulit yung 2028. Yes, It's also in everybody else's minds. We're an election-crazy country. Would you now consider running for president? I think yung ganyang tanong and yung natural competition about it, naturally will come somewhere up the road pa. Pero ang priority ko sa ngayon, at sinasabi ko yun sa lahat ng mga kasama at kaalyado, lalo na itong unang 9 na buwan after the election, pag-isahin talaga, hamigin, i-consolidate to a greater degree than we were able to do after 2022. Mag-consolidate kami, kahit yung process of selection ng strongest possible slate namin sa 2028 na lalaban at mananalo, we can decide that somewhere up the road. Tingin ko, ang pinaka-urgent sa mga importante sa ngayon is magkaisa these 9 months. Pero ma'am, yung mga resulta ng midterm election, sinasabing parang pwedeng bumalik at lumakas uli yung Pinklawan at Dilawan. Hindi naman nawala ang Dilawan or Pinklawan or Pink. Alam ko parts sila nung naging mga tagumpay namin ngayon at nadagdagan pa namin. So, dynamic siya and growing. At yun yung nagbibigay sa akin ng pag-asa at fighting spirit para sa mga susunod na laban. So, nag-mature na ba yung mga botante natin, ma'am? Oh, I think every day na nabubuhay tayo bilang isang lipunan, nagmamature tayo by force of circumstance, by force of suffering, sa dami ng dinadanas ng mga Pilipino, sa dami ng leksyon na natututunan natin, sa ayaw natin at sa gusto. I think yun yung naghuhugis sa ating mga boto, sa ating mga opinyon, sa ating mga posisyon sa iba't ibang issue. So patuloy kong aasahan yun. And yun yung dapat naming respetuhin and work with sa mga susunod na taon ng pag-oorganisa, pag-eduka, pag-mobilize. Hindi lang tuwing election, but every year in between. Okay, Mayan and then Marlon. Ma'am, sorry, balikan ko yung sa minority issue. Kasi sabi nyo, parang hindi option sa inyong, gusto nyo consistent minority kayo. Yes. Pero sa pag-uusap po with Senator Bam and Senator Kiko, sila din po ba ay gusto nilang mag-minority o may chance na sila po yung gustong mag-majority? Wish ko na magsama kami sa minority o sa isang independent bloc. Pero alam nyo naman, kaming lahat ng mga senador dito, we have our own
decision-making process. We have our own pananaw. At nagre-respetuhan kami dyan, kahit at lalo na sa loob ng tinatawag kong oposisyon. So, hindi ko pwedeng i-presume ang anumang bagay. I have to hear it straight from the horse's mouth. So, sa tanong na ito, you will have to ask them. Basta ang sa akin, ang optimal scenario ko ay magsama-sama kami either sa minority or sa independent bloc, sa loob at sa labas ng Senado. Ma'am, but since kayo yung nagtulungan ng eleksyon, Yes. meron bang paunang pag-uusap na, pag manalo kami, magkakasama tayo sa anumang bloke sa Senado? May ganun. Well, nung all the years of preparation and all the months of campaigning, syempre we really feel for each other as allies. Okay? So, pero walang hard and fast na usapan na singilan ngayon sa isa't isa. So, ito ang pagsara ng 19th Congress at sa pagbukas ng 20th Congress, kailangan at nagsimula na kaming mag-usap last week para mag-level off ano yung magiging disposisyon ng bawat isa and therefore ano yung magiging organizational shape ng anuman, minority man yan or independent bloc man yan. Ma'am, sabi nyo, in the next 9 months, hahamigin nyo yung forces ninyo. So, does that mean in the next 9 months ay palalakasin nyo na rin yung 2028 slate nyo? Yes. At makakaasa kami na, magde-decide kayo kung sinong frontrunner ninyo? Baka hindi pa yung slate per se, baka hindi pa frontrunner kasi syempre somewhere up the road pa yan. Pero palagay ko kung magtatagumpay kami in the next 9 months na pag-isahin yung lahat ng mga puwersa namin, then patuloy na tataas yung level of confidence sa isa't isa and pati yung yung level of confidence and comfort going into a selection process somewhere up the road pa, siguro many months pa or a few years from now. Pero at least mas magkakapalagayan ng loob. Last na for me, ma'am. What's with the next 9 months? Bakit kailangan nyo doon palakasin yung pwersa nyo? Do you feel most powerful since ang ganda nga ng resulta po ng election po nitong midterms, kaya kailangan i-combine nyo na yung forces nyo as early as possible? I do feel na mas nakapag-accumulate kami ng kahit konti pang mas maraming kapangyarihan sa ngayon as affirmed, as validated ng ating mga botante. So yung hindi namin na-maximize na pagkakataon ng 2022 na mag-consolidate, we have that rare second chance now. And bakit ba 9 months? Ewan ko, baka dahil panahon ng pagbubuntis. So, magbuntis kami ng ganito and sa pagkatapos ng 9 na buwan, manganak kami ng isang mas malakas pa, mas consolidated at mas may potential na opposition. So dun sa 9 months, ma'am, i-consider nyo naman yung mga lesson na natutunan nyo nung tumakbo si VP Leni sa pagka-presidente. Okay. Marami ba kayong natutunan dun na lesson, yung mga anumang shortcomings o kapalpakan? Well, yung mga lessons namin nung 2022, medyo may pagka-anecdotal pa rin kasi hindi pa namin natapos yung evaluation process noon. At importanteng inputs yon. Pero mag-e-evaluation process kami dito sa performance namin sa 2025 midterm elections para mas ma-internalize namin, mas ma-institutionalize din sa institutional memory ng opposition sa Pilipinas at para ma-apply namin, matutunan namin at ma-apply namin sa mga susunod na electoral contests. Sino makakasama nyo dun sa gagawing assessment na yan? Well, lahat ito ay happening simultaneously, yung pag-uusap sa aming tatlo ni na Sen Kiko at Sen Bam, yung pag-reach out sa mga puwersa ng isa't isa, no? So yung mga partido namin, yung pag-reach out sa iba pang mga allies, yung pag-reach out sa mga kaalyado din sa iba't ibang mga institusyon. May sariling proseso, yung mga kasama sa House. Gusto kong makapag-reach out sa mga kaalyado namin sa mga local government units at sa iba pang mga bahagi ng gobyerno na may mga kadiwa kaming nagtagumpay din. So before Marlon, ma'am, possible na sa 20th Congress, 3 block magkaroon sa Senate, minority, majority at independent block? Posibleng-posible or highly probable or sigurado. Kasi kahit siguradong may mabubuong majority, siguradong may mabubuong minority, at least those two. So, yun sigurado. And probable,
kung ibang bloke ang makakuha ng title ng minority, magi-independent. Magkakaroon talaga ng independent bloc. Okay, Marlon. Ma'am, balikan ko lang yung tanong ni RG kanina. So, open po kayo or you're considering the possibility na kayo yung maging standard bearer ng liberal progressive sa 2028? Alternative doon sa Duterte at kung sino man yung susuportahan ni Presidente Marcos? There will certainly be a progressive or reformist alternative. So may at least third slate, may at least third candidate. Hindi ko pa talaga alam kung sino-sino iyon. Kasi magiging bahagi yon ng selection process na I'm hoping madesenyo namin after the first 9 months ng pag-unify ng mga puwersa namin. But you're open to that possibility na kayo yon and you're not saying no? I'm not saying no. I'm open to all possibilities. At yun yung hinihingi ko din sa lahat na mga kasama sa opposition or independent bloc na maging bukas kami sa lahat ng possibilities at sa isa't isa, alang-alang sa oposisyon at alang-alang sa ating mga kababayan. Will you also be open to cooperating, coordinating with other political blocs na anti-Duterte, anti-Marcos? For example, yung mga NDs or yung iba pang independent na politiko? May experience na kami working together with other blocs sa Democratic Left and may mga sections na nandun na sa hanay ng sumuporta sa Kiko Bam, Akbayan, ML, etc. na meron na ring historic working relationships with other forces beyond yung nakasanayan naming Dem-Left. So, let's see kung papaano mag-evolve yung confidence building process. Basta dito sa first 9 months, unification muna dun sa mga magkatrabaho nitong kampanya at saka yung may historic working relationships na and yung that level of confidence and trust in each other. Pag nagawa namin yung homework na yon, yun yung solid core from which we can further expand or explore. Ma'am, considering yung nag-result ng midterm election, sa tingin niyo naghahanap na ng alternative ang publiko? Naapagod na ba sila sa mga political bickerings, yung mga bangayan? I would like May ganun to kayong believe observation? na ganun. Well, ganun yung isang hopeful understanding ko sa mga resultang ito, sa outcome na ito, na by human nature, napapagod ang mga tao sa away, at the same time, na-appreciate nila yung palaban, and at the same time, gusto nila na may mga positive proposals. So, hindi lang panay away, pero may principle na stand din sa mga away, at saka may solutions na gustong buuin kasama ng mga tao, kasama ng mga botante. At yun yung gusto kong mas ma-generate namin sa opposition in the next months and years. Okay, before si Baby Lynn, si Nim pa lang may patanong, ano daw yung mga committee chairmanship na inyong tatargetin sa 20th Congress? Well, kung may committee chair pa ang at least independent bloc or optimally minority, of course, gusto kong manatiling chair ng Women, Children, Family Relations and Gender Equality Committee. And I think sa mga susunod na taon din, lalong magiging importante yung mga komite na may kinalaman sa ating ekonomiya. Kasi dun talaga patuloy at lalong umaaray at projected na lalong aaray yung ating mga kababayan ang mga usaping pangkabuhayan. Hindi daw target ng grupo nyo yung Blue Ribbon at Agriculture Committee? Wow, wish ko lang. Kung abogado lang ako, wish ko lang makapag-vie para sa Blue Ribbon. Talagang ma-optimize, ma-maximize sana namin yun. Yung agri, syempre, walang ibang subject area expert dyan sa buong Senado, kundi si Senator Kiko Pangilinan. Ngayon wala na Senator Cynthia, so pwede na. Oo.